ang meron tayo. Para sa AFP, alam nyo yan. Yung PSG na nagpatiwakal, alam nyo yan. Di pwedeng di nyo alam yan. Sigurado malalaman nyo yan. Ano yan, mga kabaro nyo yun. Kasama nyong men in uniform yan. So, may servisyo yan. Kasi yung PSG, kung puso yan ng iba't ibang ahensya ng iba't ibang men in uniform. Meron sa PNP, meron sa mga bumbero, meron sa AFP, meron sa PNP. Iba't ibang iba't ibang mga organisasyon sa ating sa Pilipinas. Kumukuha sila ng tig-isa-isa. Kaya panigurado yung nagpatiwakal na PSG na yan, alam mo yan ng AFP. Ngayon ang tanong, nasa tamang katinoan ho ba itong Ali na to at ang kanyang asawa? Yan ho ba ang inyong pinagtatanggol at pinoprotektahan? Magkakaproblema ho tayo pagka dumating ang araw, no? Para dyan sa AFP at PN, magkakaproblema ho tayo. Sigurado yan. Sigurado yan. Ito na ho, si Sir Mertran, magsasalita na ho dito sa video na to. Sir, ito na, babalagbag na to si Sir Mertran. Banatan mo na, Sir. Ang nangyari sa ating bansa, nilalapastangan na ang ating batas, ang taong bayan, inaapakan na. Ang akala nila, sila na lang ang pwedeng masunod. Di ba sa paliwanag ni Supremo, Sa paliwanag ni Supremo, na tayo ang gobyerno, tayo ang masunod dapat sa ating mga kahilingan. Pero ngunit, anong nangyayari sa ating bansa? Kayo, kung nakakayanan ninyo na maging ang pakialam kayo sa inyong bansa, kami ni Supremo, ihanda namin ibubuwis namin ang aming buhay para sa ating sambayan ng Pilipino, para sa ating pinaghirapan ng ating mga ninuno. Ngunit nasaan tayo? Pinagtatanggol ba natin ang ating bansang sinilangan? Nakakaya nyo? Utang ina, hindi namin kaya, ni Supremo. Ginagago na tayo. Hindi pa kayo kumikilos? Naku po. Nilalapastangan ng batas. Kongreso. Kung ayaw nyo madamay dyan sa Kongreso, umalis na kayo. Tangina nyo! Binababoy nyo ang batas! Binababoy nyo ang mga Pilipino! Kayo mga Pilipino na hindi kayo nasasagdan, hindi nyo naramdaman? Ako, kami, ni Supremo, naramdaman namin! Mga kababayan, i-viral ho natin tong mga sinasabi kasi hindi ho ganun kalaki yung reach nitong si Sir Mertran. Kung gusto nyo hong i-recontent, re-upload, wala naman hong problema sa atin yan. Pero kung gusto nyo hong mas marami makapanood, i-share ho natin lahat ng video kung saan nagsasalita itong mga retired men in uniform na to. Dahil sila ho walang interes na pinoprotektahan. Wala ho silang pinuposisyon na hinahabol sa pamahalaan. Wala ho silang ranggong hinahabol sa pamahalaan. Sa serbisyo nila. Mga retirado ho yan. Kaya yung mga mata niyan, kumbaga yung mga statement niyan, para sa sambayan ng Pilipino. Ano sabi nitong si Kap Dado? Maayos naming iniwan ang organisasyon. Anong ginawa nyo? Binaboy nyo. Ikaw, Browner, anong ginawa mo sa AFP? Binaboy mo. Ikaw, Barbil, anong ginawa mo sa PNP? Binaboy nyo. I-viral ho natin, i-share ho natin. Hindi lang naman yung sa atin. Lahat to nang nagsishare, gumagawa ng reaction video sa mga ganitong klaseng content. I-share nyo ho mga kababayan. Kailangan ho yan ng ating mga kababayan ngayong mga panahon na to. Mawala tayo sa mundo na may ginagawa para sa ating bayang minahal. Pinaghirapan ng ating ninuno at binabalasubas ng Kongreso. Sino ang balasubas dito? Si Martin Romanes, putang ina mo. Magkababae pa tayo, ibonyo ka. Warawari ka, ibonyo. Galit na ho galit na ho, pati dito kay Tamba, galit na ho itong si Sir Mertran. Si Sir Dado Enrique, galit na. Si General Macanas, galit na. Ngayon, yung mga ordinaryong Pilipino na makakarinig sa mga tinig na to, mag-isip-isip ho kayo kung hindi pa ho kayo galit dito sa administrasyon na to. Kung mapanggang sa ngayon, naniniwala kayo sa naratibo ng mainstream media, may problema ho tayo dyan. Anong nangyari ngayon sa bansa natin? Para malaman ng lahat, una,
Unang issue ko ilalabas sa aking mga panaginip, sa aking mga pangarap. Inuubos na ang kaban ng bayan natin. Sa panaginip ko, maraming nag-chat sa akin, Sir, bantayan nyo ang Central Bank. Uubusin nila ang ginto sa Central Bank. At mayroong caretaker doon, umalis na. Dahil natakot baka siya ipapatay because she is, ay babae pala no? Siya ang may alam ng record. Umalis na dahil sa takot. Uubusin ang kayamanan ng bansang Pilipinas. Nako. Gago ka! Ha? Ikaw Bongbong Marcos, may dugo kang waray. Romaldez waray. Ako waray upay rin. Ang dugo ko waray. Pure Harong Leyte. Pinanganak ako sa Upi, Maguindanao. At ako'y lumaki sa Palayan City. So anong pag-uugali ko? Ugaling waray, ugaling Maguindanao, at saka ugaling Nueva Ecija ang aking kinalakihan. Kaya pinagpakiramdam ko sarili ko saan ba ang nagmula yung aking galit. Sa Harulete ba? Sa Upi, Maguindanao ba? O support Magsaysay, Palayan City? Pero almost my life in Port Magsaysay. Except nung ako'y naging sundalo na. At marami na akong pinuntahan na lugar. Kung nakakayanan nyo, kami ni Supremo ay hindi na namin nakakayanan ang nangyari sa bansa. Ha? Kung gusto nyo malaman at evaluate, analyze ninyo, iilan na lang nakatitirang ginto sa Central Bank. Uubusin ng Marcos. Mga magnanakaw ko eh. Nakakayanan niyo yun? In whole my life, ngayon lang ako nakarinig na magbibinta ng ginto at magbibinta pa ng ginto. Ha? Mayroon nagbigay sa akin information. Sir, sa'yo ko lang ibibigay ang information na ito. Nag-resign na ako dahil baka ipapatay ako. Mauubos ang ginto ng Central Bank. Sir, pakibantayan ninyo. Kayo mga nasa Central Bank at nagbago ang buhay namin, nagbago ang gobyerno, makakatikim kayo ng latigo dyan sa Central Bank. Pag nagbago ang panahon, makakatikim kayo ng latigo, mga putang ina nyo dyan. Wala kayong mga bayad. Kayong namumuno sa Central Bank. Ikaw ang number 1 na may kasalanan. Kaya siguro si Jokno umalis ho dyan no, 'di ba, sa gabinete ni Marcos Jr. dahil sa mga kalokohan nila. Kumbaga nabasa na ni Jokno na mayroong mangyayaring kalokohan talaga dito sa administrasyon na to. Ikaw ang caretaker ng kayamanan ng bansang Pilipinas. Pero bakit? Wala kang bayad. Ha? Mananagot kayo sa taong bayan. Mananagot kayo, putang ina nyo. Gusto nyo i-confirm, i-text nyo ako, tawagan nyo ako. Hindi ko alam kung totoo yan, pero may katotohanan dahil nagbinta na sila ng ginto. Wala na tayong reserve ng ating bayan. Bayan kong Pilipinas, magising na tayo sa katotohanan. Ang punot dulo nito ng problema ng bansa ay sa katangahan ng ating Pangulo. Bakit siya tanga? Nagbabaligtad siya sa First Lady at saka kay Congressman Romaldez. Gago ka talaga, Pangulo ka. Ikaw ang Pangulo, hinalal ka ng taong bayan, pinagkatiwalaan ka ng taong bayan, and yet, hindi mo kayang mamuno. You better resign. You better resign. Pero ang problema, mga kababayan, para malaman niyo,
Mga kababayan ko, para malaman yung mangyayari sa ating bansa, i-impeach sila sa Inday Sara for a budget of 3 trillion. Impeach si Sara. Pag natangkay si Vice President Sara Duterte, sino papasok? Si Escudero. Si Escudero ang uupo. Pagkatapos, i-impeach, pagkaupo ni Escudero, impeach Bongbong Marcos. Sa usapan nila yan, i-impeach mo, alisin natin. O, voluntary resign ako, pero through impeachment. O whatsoever taktika nila, impeachment or resign. Dahil ang sentro ng ating issue is the bangag president and weak leader, and tangang leader. So, pag naalis ang tangang leader, papasok kayo sa Escudero. Who is the next Vice President? The Speaker of the House. Oh, kanila ng gobyerno. Ano magagawa natin? Wala rin ba yan si Escudero? Siyempre, makikinabang rin eh. Magiging pangulo ng ganun lang eh. Di ba? Nababasa nyo ba yun? Hindi. Nababasa nyo? Hindi. Nababasa nyo? Hindi. So, ganun ang laro ngayon sa politika. Laro katarantaduhan. Pero, sorry, sino ang may kaisipan nito? Hindi yung dalawa. Yung gaga at saka gago. Ha? Abogado eh. Sila yung may mga plano niyan. Gusto nilang hawakan ang gobyerno. Ayaw na nilang bitawan. Nahawa nga, sabi nga, I'm sorry for the word, na minahal kong Marcos. Lahi nyo talaga rin, Marcos. Na gusto nyong, pag humawak ng kapangyarihan, ayaw nyo nung bumitaw. May isang sulat ng open letter ng dating retired na isang abogado, si Brigadier General Virgilio Garcia, na nanawagan siya, this is your last chance to recover the name of family of Marcos. Huwag mong sirain ang pangalawang pagkakataon na may balik sa magandang pangalan ang Marcos. And yet, sinira mo, putang ina mo. Minahal ko ang Marcos. Bakit? Without Marcos Sr., hindi ako nakapagtapos ng college. Binaboy mo ang ama mo. Gago. Malaking tiwala ko sa ama mo. Pero ikaw, lumaki kang gago. Anong natutuhan mo paglaki mo? Lumaki kang oligarch? Lumaki ka o hindi mo alam, naramdaman ng mahirap? Ang armed forces, ang armed forces, binahal yan ni Pangulong Duterte. Tingnan mo, ang gaganda ng forma nila. Standard Armed Forces. Kami noon, ano ang mga suot namin? Kung saan lang kami kumukuha ng pansuot. Ngayon, ang police at militar o other men in uniform personnel NUP, ang gaganda ng forma nila. Lalaki, matipuno. Noon, wala. Kumplito. Hindi namin naramdaman yun. Ngayon lang na maganda sa panahon ni Duterte. Minahal niya kasi ang NUP. Dahil alam niya nagsiservisyo sa bayan. Ingit kayo, mga nasa armed forces. Anong ginagawa niyon? Armed forces, payag na lang ba kayo na didiktahan kayo ng inyong nakakataas nang wala na sa hulog? Dapat kumilos na kayo. Pag-isipan niyo ang tama. Pag-isipan niyo ang tama. Andun wag niyo rin eh. Wala na tayong pag-asa sa pulis. Kasi kontrolado na, pero maraming pulis. Ilang pulis ang tinanggal niyo sa Region 11? Almost more than 10. Tapos yung Ismingcom, babalasahin nyo. Anong kinalaman ng Congress sa pulis at militar? May pakialam ba kayo? Wala. That is executive. Legislative lang kayong gago. Kaya kayo nasa Congress, kayong mga nasa Congress,
Kung ayaw nyo masama na masunog o lumayas kayo sa Congress at huwag nyo na sundin si Martin Romualdez because siya ang simula ng gulo ng Pilipinas. Romualdez Marcos. Yan na lang naglalaro sa Pilipinas ng mga tarantado. Romualdez Marcos. Yun. Sinira niyo ang pangalan Romualdez Marcos. Gago! Kung gusto nyo hong makita, kung gusto nyo malaman kung sino ang dalawang pamilya sa Pilipinas na sumira talaga, yung Romualdez Marcos na yan. Kahit nung unang panahon pa ho, 30 years ago, Romualdez Marcos din ho ang sumira. Kaya ngayon, bumabalik na naman ho. Ika nga, history repeat itself. Dito sa dalawang apelido na to, malalagay sa bingit ng alanganin ng sambayan ng Pilipino.